Magandang gabi mga kapatid. Sa pagkakataon na ito ay muli tayong nagkita at nagpapasalamat ako sa Diyos. At least kahit papano ay nagkaroon kayong na-interest na panuorin ang broadcasting na ito. Anyway, ito ay 3 to 15 minutes lang ang videos na ipakikita ko sa inyo sa programang ito. Hindi naman talaga ito mahaba na masyadong napakahaba. Ito isang isang learning, isang pag-aaral na kahit man lang umalis ako sa upuang ito ay mayroon kayong maalala na isang aral na itinuro ng Panginoon na walang halong pandaraya. Ay may babasahin ako rin sa inyo sa Romans chapter 10 verse 1 to 4. Itong nakasulat sa Romans chapter 10 verse 1 to 4. Brethren, my heart's desire and prayer to God is for Israel that they might be saved. For I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. And have not submitted themselves into the righteousness of God. Verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Mga kapatid, maliwanag dito sa nakasulat na ito ay isang desire o pangarap ni Apostol Pablo sa bansang Israel sa kanyang panahon, na kung saan ang persecution, ang pagpatay ay napakarampant, at isa si Apostol Pablo na biktima ng mga Hudyo na pinagplanuhan siyang patayin dahil sa pangangaral niyang against sa kultura ng mga Hudyo. Yun ang paniniwala ng mga Hudyo nang si Apostol Pablo'y maging Kristiyano ng tawagin ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kapatid, itong mga Hudyo na ma-convert si Apostol Pablo ay nagiging number 1 enemy niya ang bansang Israel. Kaya lumipas ang maraming taon ay lalong lumalago at nagkakaroon si Apostol Pablo ng concern sa bansang ito, na kumbaga sinabi niya sa Romans 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God is for Israel is that they might be saved. Mga kapatid, kung nakikita nyo rito ang verse 1, gumagamit si Apostol Pablo ng isang panalangin na pangarap niya sa bansang Israel ang mga Hudyo na maligtas. Kasi unang-una, hindi naman siguro lahat ng Hudyo ay nag-reject sa Panginoon. May mga Hudyo na individual sa kanyang panahon ay sumampalataya, nanalig, at kinilala ang Panginoon na kanilang tagapagligtas. Ngunit as a whole bilang bansa, sa buong bansa ng Israel, ay nireject nila ang Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang kanilang kasalanan. So habang lalong lumalala ang kalagayan ng mga Hudyo, dahil hindi lamang na sila ay nag-reject na si Kristo, na si Jesus ang Kristong ipinadala ng Diyos, ang kanilang ugali ay lalo pang sumama. Ang mga Kristiyano na na-convert noong panahon na yon ay kanilang pinersecute, ang iba kanilang pinagpapatay. At si Apostol Pablo dati ganun din, ngunit sa awa ng Panginoon binago siya. Ngayon, according dito sa sinulat sa Romans chapter 10, isa sa pangarap at panalangin ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ay maligtas as a nation sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang kanyang desire na sa Diyos na Israel, they might be saved. Gumagamit siya ng salitang might, nang ibig sabihin possibility. Isang posibilidad na kung kikilalanin lamang ng mga Hudyo ang Kristo na itong pinadala ng kanyang Ama sa sanlibutan para iligtas unang-una ang mga Hudyo, ay makakaroon sila ng malaking posibilidad na iligtas ng Diyos sa daan ng kanyang kaligtasan. Kasi number 1 reason, kapatid, kung bakit hindi naligtas ang mga Hudyo, may mga Hudyo na nag-reject sa Panginoong Hesus sa kanyang panahon. It is because number 1 nakasulat dito sa verse 3,
For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Mga kapatid, ang number one reason kung bakit hindi nakita ng mga Hudyo ang daan ng kaligtasan, it is because of ignorance. Yung hindi nila pagbibigay ng halaga, ang hindi nila pagkaalam ng katotohanan, o ang pag-reject nila ng isang katotohanan sa kabila ng lahat na pinaalam ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga apostol. Ito ang naging dahilan ng kanilang rejection kung bakit hanggang ngayon ang mga Hudyo ay hindi nila nakita ang daan ng kaligtasan. Kasi ang kanilang problema, hinahanap nila ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng batas ni Moses. Ika nga sinasabi dito, they are going about to establish their own righteousness. Ibig sabihin, kung ang mga Hudyo lamang ito, itinanggap nila ang Panginoon bilang tagapagligtas, kung tinanggap nila ito sa kanilang puso, na sila ililigtas ng kanilang Hesus na Kristong ipinadala ng Diyos, bibigyan sila ng Panginoon ng isang katwiran, righteousness, para baguhin ang kanilang sarili, at ang righteousness of God is in Christ. Ibig sabihin, gagawin silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ang nangyari dito, hindi nila nakita ang katwiran ng Diyos, number one, dahil sila mismo gumagawa ng sarili nilang katwiran. Gumagawa ng sarili nilang righteousness para sa harap ng Diyos kung paano sila gawing matuwid ay dahil sa kanilang pakikibaka, sa kanilang paglilinis sa kanilang sarili. Kaya hanggang ngayon, hindi nila nakita ang katotohanan as a nation na ang Isos na namatay sa krus sa Kalbaryo is the Messiah of the Jews. Number one, kapatid, kaya hindi nila nakita ay hinanap nila ang righteousness of God sa batas ni Moses. Nakalimutan nila ang purpose ng batas ni Moses. Kumbaga sinabi ni Apostol Pablo, for the law is the knowledge of sin. Ang batas ni Moses ay ibinigay ng Diyos para malaman ng tao kung ano ang kasalanan, kung ano ang magiging epekto ng isang kasalanan na ginawa ng tao. Wala itong kapangyarihan na iligtas ang tao sa kanyang kasalanan dahil ang batas is the knowledge of sin. Para lamang malaman mo ang kasalanan. Pangalawa, hindi nila nakita ang daan ng kaligtasan ng Diyos, ang kanyang katwiran. It is because nakasulat dito, for I bear them record that they have the seal of God. Mga kapatid, kung pagdating lang sa zealousness, yung pagiging devotedness ng mga Hudyo sa paglilingkod, hindi mo sila kayang tumbasan. Kumbaga, may mga Hudyo nga na pag naglalakad sa highway nung panahon na yun, sa panahon na kung saan, sa lumang panahon ni Kristo, may mga naglalagay sila dito ng mga bersikulo sa noo, sa damit, nagpapagawa sila ng mga damit na kung saan may mga verse sa Biblia na nilalagay dito sa Old Testament para lamang ipakita ang kanilang zealousness sa Diyos. Ngunit lahat ng iyon, mga kapatid, ay nauwi sa walang kabuluhan, nauwi sa walang silbi. Dahil sa hindi nila pagkaalam na ang katwiran ng Diyos, ang kanyang righteousness, kung paano ka gagawing maging matuwid. Sa pananampalataya kay Kristo, hindi nila nakita. Ang ibig sabihin, ito naging problema ng mga Hudyo hanggang ngayon. Kung bakit hindi nila nakita ang righteousness of God in Calvary, doon sumibol sa Kalbaryo ng Panginoon, ay dahil sila mismo ay na-neglect nila ang message na yon at naghanap sila ng sarili nilang kung paano sila gawing matuwid ng Diyos. Mga kapatid, ang righteousness of God, hindi ito pinaghihirapan. Hindi ito ma-acquire sa paggawa mo ng mabuti. Ang righteousness of God is an act of imputation na pag dumating ang panahon na sumampalataya ka sa Panginoon, bibigyan kanya ng kanyang katwiran, ng kanyang pagiging righteous sa pagkatao ni Kristo. So kung nakikita ni Kristo sa iyo, halimbawa, pag tumanggap ka sa Panginoon,
sumampalataya ka sa Kanya, nakikita ng Panginoon sa iyo ang righteousness ni Christ sa buhay mo. Dahil siya ang naglagay niyan, hindi ikaw. Hindi ito maigagawa ng tao. Hindi ito pwedeng gawin ng taong gawing matuwid ang kanyang sarili. Dahil unang-una, kapatid, ang tao makasalanan, ang tao bulok, ang tao na naaayon sa Biblia ay hindi niya kayang gumawa ng kabutihan dahil sa kanyang pagiging makasalanan. Maliban na lamang na iligtas siya ng Diyos at para gumawa siya ng mabuti. Mga kapatid, ayon dito sa verse na ito, they have not submitted themselves into the righteousness of God. Number one, nga bakit hindi nila nakita na ang Panginoon, ang Misaya, ang Panginoong Jesucristo ang maglalagay sila ng katwiran. It is because, number 3 is, they have not submitted into the righteousness of God. Mga kapatid, ang kasalanan ng Hudyo lastly is rebellion. Isang pag-aaklas, isang rebellion sa kalooban ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ang Panginoon gumawa. Ang Panginoon ang design ng isang kaligtasan. Ang Panginoon na nagplano na ipapadala niya ang kanyang anak sa Kalbaryo para sa mga Hudyo, purposely para iligtas ang mga Hudyo sa kasalanan. Ngunit hindi nila ito nakita dahil ang kanilang kasalanan is deliberate rejection unto the gospel. Sila'y hindi nagpasailalim, hindi nagpasubmit sa kalooban ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, ang problema ng mga Hudyo actually is their heart unprayed. Kaya sana itong dahilan, kapatid, sa simpleng mensahe ni Apostol Pablo, sinabi niya, "My brethren, my heart's desire and prayer to God is that Israel might be saved." For Israel, that they might be saved. Mga kapatid, ito ngayon ang aking pinapangarap din sa inyo na bilang isang mangangaral, nangangarap din ako kung nakikinig ka ngayon na gusto rin ko rin maligtas ka. Gusto ko rin na balang araw, pag dumating yung panahon na babawiin ng Panginoon ang buhay mo, dadalhin ka sa eternity, mayroon kang papuntahan, isang lugar na kung saan karapat dapat karoon. Pinangarap ko rin na iligtas ka ng Panginoon sa isang kasalanan, sa isang lugar na kung saan doon ka papunta. Pinangarap ko rin sa iyo ngayon kung nakikinig ka ngayon na balang araw sana iligtas ka rin ng Panginoon. Mga kapatid, ang pangarap ko na yan, magkakaroon ng katuparan kung nakikinig ka ngayon. Ito'y sa pamamagitan lamang sa paglapit mo sa Panginoong Jesucristo at pagsisisi na iyong kasalanan. Ito'y pagtanggap mo sa Panginoon na iyong tagapagligtas. Ang ibig sabihin, mananalig ka kay Kristo. Si Kristo ang namatay sa cross para sa Kalbaryo. Si Kristo ang nag-alay ng buhay niya para sa iyo. Ito ang lalapitan mo para ikaw ay gawin niyang kasangkapan, magamit ka habang ikay nabubuhay sa sanlibutan. At pagkatapos nito, sa oras ng iyong kamatayan ay dadalhin ka ng Panginoon sa kaluwalhatian. Mga kapatid, ang pangarap ko'y maligtas ka at ang pangarap na yan ay magiging posible kung ngayong gabi lalapit ka ngayon sa Panginoon, kung ngayong gabi magsisisi ka ng kasalanan at tanggapin ang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo. At dahil ito ang nakasulat sa John 1:12, "But as many as receive Him to them, gave He power to become the sons of God." Mayroon kang authority, mayroon kang kapangyarihan, mayroon kang rights, na tawagin kang anak ng Diyos, ganun din sa'yo, mayroon kang karapatan na tawagin mo ang Diyos na iyong Ama. It is because you receive Him as your personal Savior. Iniligtas ka ng Panginoon dahil sa pagtanggap mo sa Kanya. Sana kapatid, huwag tayong matulad sa ibang mga Hudyo na nagpatigas ng kanilang puso, na nagpataas ng kanilang ego sa harapan ng Diyos. Hindi sila nagpasakop sa kalooban niya na kung saan ang kanyang kalooban ay sumampalataya sa kanyang anak para lahat sila ay maligtas. Maraming salamat kapatid sa gabing ito.
And by next time, inaasahan kong muli tayong makikita. Maraming salamat sa iyo. To God be the glory.